Noong Mayo ng 1945, ang pagsuko ng Nazi Alemanya ay nagmarka ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Habang ipinagdiriwang ng mundo ang pagbagsak ng Ikatlong Reich, libu-libong sundalong Aleman ang humarap sa isang hindi tiyak na kapalaran sa ilalim ng kustodiya ng mga puwersang alyado. Ngunit para sa mga kasapi ng kinatatakutang SS, ang naging katapusan ay lalong madilim. Nahuli ng mga Sobyet ang mga lalaking ito na itinuturing na may pananagutan sa pinakamalulupit na karahasan ng rehimeng Nazi, ay naging pangunahing target ng isang walang awang hustisya. Ang mga nahuling sundalo ay ipinadala sa mga gulag, mga kampo ng sapilitang paggawa kung saan ang gutom, lamig at matinding paggawa ang bumuo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang iba naman ay humarap sa madaliang paglilitis na nauwi sa agarang pagbitay. Isa ba itong pagkilos ng hustisya o paghihiganti? Sa gitna ng mga kwentong ito ng pagdurusa at kamatayan, may ilan na nakaligtas at nakabalik sa kanilang tahanan, ngunit may mga pisikal at emosyonal na sugat na habambuhay nilang dadalhin. Ano ang maikukwento sa atin ng mga biktimang ito? Sila ba ay kasing lupit ng mga Aleman? Anong uri ng mga parusa ang ipinatupad nila sa kanilang mga bilanggo? Ang takipsilim ng Reich, ang pagsuko ng mga SS. Noong tagsibol ng taon 1945, habang ang Ikatlong Reich ay bumabagsak sa ilalim ng pagsulong ng mga puwersang alyado, libu-libong sundalong Aleman, kabilang ang mga kasapi ng kinatatakutang SS, ay humaharap sa isang matinding realidad. Ang Berlin, ang sentro ng rehimeng Nazi, ay wasak na, napalilibutan ng pulang hukbo. Ang pagsuko ay hindi maiiwasan, ngunit para sa mga tauhan ng SS, mas madilim ang hinaharap kumpara sa alinmang unit ng hukbong Aleman. Ang SS, ang pinakamapanatiling tapat na organisasyong militar at pampulitika kay Adolf Hitler, ay may mahalagang papel sa mga kasuklam-suklam na gawain ng rehimeng Nazi. Mula sa pagpapatupad ng huling solusyon hanggang sa malupit na panunupil sa mga sinakop na teritoryo, ang kanilang reputasyon ay naging kasing kahulugan ng terorismo. Sa pagbagsak ng Reich, may bahagyang pag-asa ang mga karaniwang sundalo ng Wehrmacht na makakakuha ng makatarungang pagtrato ayon sa mga kasunduan sa digmaan, ngunit alam ng mga kasapi ng SS na ang kanilang mga kilos ang nagtulak sa kanila na maging target ng matinding hustisya. Sa huling mga araw ng digmaan, libu-libong bilang ng mga bilanggo na Aleman ang nahuli ng mga puwersang Sobyet sa silangang harapan. Kabilang sa kanila, isang malaking bahagi ang miyembro ng SS na natukoy sa pamamagitan ng mga tattoo na nasa kanilang balat, isang palatandaan na nagbubunyag ng kanilang pagiging kasapi. Ang mga dokumentong Sobyet na isinapubliko noong 1944 ay nagpapakita na ang mga nahuling sundalo ay hinati sa dalawang pangunahing grupo. Ang mga itinuturing na mga regular na sundalo at ang mga kinilalang kasapi ng SS na humarap sa isang lalong mabigat na kapalaran. Isiniwalat ng mga testimonya ng mga bihag na sundalo ang tindi ng mga unang araw ng kanilang pagkakakulong. Si Heinrich S., isang kasapi ng SS na nahuli sa labas ng Berlin, ay naglarawan ng sandali ng kanyang pagsuko. Alam naming wala ng paraan para makatakas. Tinanggal namin ang aming mga insignia, sinunog ang aming mga dokumento, ngunit siniyasat ng mga Sobyet ang bawat detalye. Nang makita nila ang aking tattoo, nagbago ang lahat. Hindi na kami mga sundalo, kami ay mga kriminal. Ang malawakang pagsuko ng SS ay naganap sa isang kalagayan ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Marami ang nagtangkang itago ang kanilang pagkakakilanlan o makihalo sa mga sundalo ng Wehrmacht, ngunit ang intelihensyang Sobyet, sa tulong ng mga taksil at lokal na tagapag-ulat, ay may detalyadong listahan ng mga opisyal at kilalang kasapi. Isang ulat ng NKVD na may petsang Mayo ng 1945 ang naglalarawan kung paano nakatuon
Ang mga interogasyon sa pagtukoy sa mga pinuno ng SS at sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga gawain noong digmaan. Sa ilang pagkakataon, hindi sapat ang pagsuko upang tiyakin ang kanilang buhay. Kapag natuklasan ng mga tropang Sobyet ang kaugnayan ng isang bilanggo sa SS, madalas ay isinasagawa ang agarang pagbitay sa mismong lugar. Ang mga ganitong aksyon, bagamat hindi opisyal na pinahihintulutan, ay kinukonsinti sa konteksto ng paghihiganti para sa mga karahasang ginawa ng mga Nazi sa teritoryong Sobyet. Sa isang liham na natagpuan sa mga arkibo ng Moscow, isang opisyal na Sobyet ang nagbigay katwiran sa mga aksyong ito. Paano mo mapapatawad ang mga nagpasunog sa aming mga nayon, pumaslang sa aming mga pamilya at sumira sa aming lupain? Hindi sila karapat-dapat sa paglilitis, nararapat lamang na maranasan nila ang parehong kamatayang ipinataw nila sa atin. Gayunpaman, ang karamihan sa mga nahuli ay ipinadala sa mga pansamantalang kampo kung saan nagsimula ang isang mas detalyadong proseso ng pagpili. Doon, ang mga bilanggo ay masusing iniinteroga. Sinusuri ang kanilang mga record militar, pampulitikang pinagmulan, at sa maraming pagkakataon, ang kanilang mga katawan upang hanapin ang mga tattoo na maaaring mag-uugnay sa kanila sa SS. Para sa mga natukoy, malinaw ang kanilang kapalaran sa pilitang paggawa, paglilitis, o sa matitinding kaso, agarang pagbitay. Isang kawili-wiling aspeto ng prosesong ito ay ang paggamit ng mga lokal na saksi upang kilalanin ang mga kasapi ng SS. Sa mga lungsod na bagong napalaya, tinatawag ang mga residente na direktang nagdusa sa ilalim ng pananakop ng Nazi upang ituro ang mga may sala. Ang mga dokumentong natagpuan sa Polonya ay nagdodokumento kung paano kinikilala ng mga kababaihan at bata ang mga kasapi ng SS na namuno sa mga masaker o pandarambong sa kanilang mga komunidad. Ang mga pagkakakilanlan na ito ay kadalasang nagtatakda ng kapalaran ng mga akusado. Habang ang mga sundalo ng Wehrmacht na nahuli ay ipinapadala sa mga kampo ng bilanggo ng digmaan sa ilalim ng mahihirap na kondisyon, ngunit alinsunod pa rin sa itinakda ng mga internasyonal na kasunduan, ang mga kasapi ng SS ay humarap sa mas matinding pagtrato. Sa ilang pansamantalang kampo, sila ay pinagkakaitan ng pagkain sa loob ng maraming araw o isinasa ilalim sa matinding sapilitang paggawa bago pa mandalhin sa mga gulag. Ang mga litratong kinuna ng mga sundalong Sobyet ay nagpapakita ng mga bilanggong Aleman. Marami sa kanila ay mga kasapi ng SS na nakakadena at kitang-kitang malnourished habang naghihintay ng kanilang kapalaran. Ang kapalaran ng mga lalaking ito ay hindi lamang nakabatay sa kanilang ranggo o pagiging kasapi, kundi pati na rin sa mga desisyong ginawa sa mismong lugar ng pagkakapiit. Sa ilang pagkakataon, pinayagan ng mga opisyal na Sobyet na ang mga bilanggo ay ipabitay sa mismong mga komunidad na nagdusa sa ilalim ng kanilang pananakop. Sa iba naman, sila ay dinadala sa paglilitis bagamat bihira ang mga prosesong ito na sumusunod sa mga pamantayan ng makatarungang hustisya. Ang pagsuko ng mga kasapi ng SS sa pagtatapos ng digmaan ay nagmarka ng simula ng isang panahon ng paghihirap na hindi kinaya ng marami sa kanila. Para sa mga Sobyet, ang mga pagdakip na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang ipatupad ang hustisya, kundi isang paraan din upang magpadala ng isang malinaw na mensahe sa buong mundo. Ang mga krimeng ginawa sa ilalim ng rehimeng Nazi ay hindi mananatiling hindi pinarurusahan. Parusa at pagtubos ang ideolohiya sa likod ng pagtrato sa mga bilanggo. Sa pagbagsak ng Ikatlong Reich noong taon 1945, humarap ang mga Sobyet sa isang napakaraming bilang ng mga bilanggong Aleman, kabilang ang libu-libong kasapi ng SS. Para sa rehimeng komunista, ang mga pagdakip na ito ay nagbigay ng isang natatanging pagkakataon hindi lamang upang parusahan ang mga itinuturing nilang may sala sa pinakamalulupit na krimen ng digmaan, kundi upang palakasin din ang kanilang ideolohikal na naratibo. Ang Unyong Sobyet ay dumanas ng matinding pagkalugi sa kamay ng mga Nazi na may mahigit 26 na milyong patay
milyon-milyong sibilyan ang napilitang lumikas at isang bansang naiwang wasak. Ang kolektibong trahedyang ito ay nagpaalab ng isang halo ng paghihiganti at praktikalidad sa pagtrato sa mga bilanggo. Ang mga dokumento ng NKVD na isinapubliko noong taon 1973 ay nagpapakita na ang mga opisyal na utos ay nagtatakda na ang mga kasapi ng SS ay dapat ituring bilang mga pangunahing kaaway, isailalim sa mahigpit na interogasyon at ihiwalay mula sa mga regular na sundalo. Ang paraan ng mga Sobyet sa paghawak sa mga bilanggong ito ay malalim na nakaugat sa kanilang ideolohiya. Ang SS ay hindi lamang nakikita bilang mga tuwirang may pananagutan sa mga karahasang Nazi, kundi bilang mga kinatawan din ng isang pasistang ideolohiyang diametral na kabaligtaran ng komunismo. Para sa mga pinunong Sobyet, ang pagpaparusa sa mga lalaking ito ay hindi lang usapin ng hustisya, kundi isang patunay ng tagumpay ng sosyalismo laban sa nasismo. Sa isang talumpati noong taon 1946, sinabi ni Lavrenti Beria, pinuno ng NKVD, ang bawat kasapi ng SS na mahuhuli ay isang paalala ng kalupitan ng pasismo at isang sagisag ng ating ideolohikal na tagumpay. Malaki ang papel ng propaganda sa pagpapalaganap ng pananaw na ito. Ang mga pelikula, poster at pahayagang Sobyet ay nagpakita sa SS bilang sagisag ng kasamaan, responsable sa mga masaker, deportasyon at pagkawasak ng buong mga nayon. Ang layunin ng diskursong ito ay hindi lamang bigyang katwiran ang matinding pagtrato sa mga bilanggo, kundi upang palakasin din ang imahe ng Unyong Sobyet bilang ang dakilang tagapagpalaya ng Europa. Isang artikulo na inilathala sa pahayagang Pravda noong taon 1945 ang nagsasaad, ang mga tauhan ng SS ay hindi karapat-dapat sa awa. Ang kanilang parusa ay isang aral sa lahat ng magtatangkang hamunin ang mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at hustisya. Sa mga kampo ng bilanggo at sa mga gulag kung saan ipinadadala ang mga kasapi ng SS, ang ideolohiyang ito ay lumitaw sa mga pamamaraang dinisenyo upang parusahan at mulat sa kaisipan. Ang ilang mga bilanggo ay pinilit dumalo sa mga sesyon ng propaganda kung saan sila ay inilalantad sa mga ideya ng komunismo at pinapanood ng mga pelikula tungkol sa mga karumaldumal na gawain ng mga Nazi. Ang mga dokumentong Sobyet na natagpuan noong taon 2002 ay nagpapakita na ang mga sesyong ito ay pinangangasiwaan ng mga opisyal na politikal na sinusuri ang tugon ng mga bilanggo at inuuri ang mga nagpapakita ng pagsisisi o kahandaang makipagtulungan. Gayunpaman, ang pisikal na pagpapahirap at sapilitang paggawa ang nananatiling pangunahing paraan ng pagtrato sa mga lalaking ito. Ang mga gulag na matatagpuan sa mga liblib na rehiyon na may matinding klima ay naging kanilang pangunahing destinasyon. Doon, ang mga bilanggo ay pinilit magtrabaho sa pagtatayo ng mga kalsada, sa mga minahan at sa mga pabrika sa ilalim ng labis na nakakapagod na mga oras at halos walang sapat na supply. Isang ulat ng NKVD noong taon 1947 ang nagdodokumento ng pagkamatay ng mahigit 15,000 bilanggong Aleman sa loob lamang ng isang taon dahil sa mga sakit, aksidente at malnutrisyon. Ang mga testimonya ng mga nakaligtas ay nagbibigay ng isang masakit na pananaw sa karanasang ito. Si Wilhelm K., isang dating kasapi ng SS na nahuli sa Königsberg, ay naglahad ng kanyang mga araw sa isang gulag malapit sa Siberia. Hindi matitiis ang lamig, kulang ang pagkain at hindi natatapos ang trabaho. Kapag bumagsak ka dahil sa matinding pagod, binubugbog ka ng mga bantay o basta ka na lang nilang hinahayaan mamatay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ideal ng komunismo at ang realidad ng pagtrato sa mga bilanggo ay lantad. Habang ipinangangaral ng propagandang Sobyet ang hustisya, madalas na lumalagpas sa hangganan ng paghihiganti ang mga ginamit nilang pamamaraan. Sa ilang pagkakataon, ang mga lokal na opisyal ay nag-organisa ng dagliang paglilitis,
Hinahatulan ng kamatayan ang mga bilanggo base lamang sa testimonya ng mga sibilyan o sa kanilang dating kaugnayan sa SS. Isang dokumentong natagpuan sa mga talaan ng Moscow ang naglalarawan ng isa sa mga paglilitis na ito sa Bielorusia noong taon 1945, kung saan 30 kasapi ng SS ang ipinataw ng hatol na kamatayan sa harap ng isang nagkakaisang pulutong ng mga taga-nayon na nagdusa sa ilalim ng pananakop ng Nazi. Isang lokal na saksi ang nagsabi, "Walang awa sa mga paglilitis na iyon. Para sa amin, sila ay mga halimaw. Gusto naming makita silang magbayad para sa ginawa nila sa amin." Bagaman malinaw na isang malaking salik ang paghihiganti, may praktikal din na aspeto ang diskarte ng mga Sobyet. Dahil sa bansang winasak ng digmaan, ang mga bilanggong Aleman, kabilang ang mga kasapi ng SS, ay itinuturing bilang isang mahalagang pinagkukunan ng lakas paggawa. Bukod sa mga gulag, marami ang ipinadala sa mga proyektong pangrekonstruksyon sa mga nawasak na lungsod kung saan sila ay nagtrabaho sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Isang ulat noong taon 1948 ang nagdodokumento kung paano ginamit ang mga bilanggong Aleman sa pagsasaayos ng mahahalagang infrastruktura sa Stalingrad at Kiev, madalas sa mga kondisyong halos katulad ng pagkaalipin. Ang muling paggabay sa paniniwala, bagaman hindi kasing dalas, ay may papel din sa pagtrato sa mga bilanggo. Ang ilang kasapi ng SS, lalo na ang mas nakababatang henerasyon, ay pinili para sa mga programang dinisenyo upang ipunla sa kanila ang mga halaga ng komunismo. Kapalit ng pagpapakita ng katapatan sa rehimeng Sobyet, inalok sila ng mas magaan na kondisyon at maging ng pagkakataong makabalik sa lipunan bilang mga taga-suporta ng Estado. Gayunpaman, ang ganitong klaseng pagtrato ay mas pambihira kaysa karaniwan, at ang karamihan sa mga bilanggo ay nagtiis ng mga tao ng pagkakapiit sa ilalim ng isang sistemang puno ng kalupitan at pagsasamantala. Ang ideolohiyang Sobyet ang nagtakda ng malaking bahagi ng pagtrato sa mga kasapi ng SS na nabihag noong taon 1945. Para sa mga awtoridad, ang mga lalaking ito ay hindi lamang mga bilanggo ng digmaan, kundi mga sagisag ng isang ideolohikal na labanan na lumampas pa sa digmaan mismo. Gayunpaman, ang manipis na linyang naghihiwalay sa hustisya at paghihiganti ay patuloy na nawawalan ng linaw, na nagiiwan ng isang pamana ng mga kwento ng pagdurusa na sumasalamin sa parehong hangarin para sa pagpaparusa at sa mga salungatan ng isang rehimen na naghangad ng hustisya habang gumagamit ng mga paraang kasing brutal din ng kanilang mga kalaban. Ito ba ay hustisya o isang makatwirang paghihiganti? Buhay sa mga gulag sa pilitang paggawa at pagpupunyagi. Matapos ang pagsuko ng Alemanya noong taon 1945, ang mga nahuling kasapi ng SS ay ipinadala sa napakaraming bilang patungo sa mga gulag ng Sobyet, isang sistema ng mga kampo ng sapilitang paggawa na sumasaklaw sa malawak na mga rehiyon ng Unyong Sobyet. Para sa mga bilanggong ito, ang karanasan sa mga gulag ay naging isang matinding pagsubok ng pisikal at psikolohikal na katatagan. Hinarap nila ang matitinding kalagayan na dinisenyo hindi lamang upang parusahan, kundi upang gamitin din ang kanilang lakas paggawa sa muling pagtatayo ng bansang winasak ng digmaan. Ang pagdating sa mga gulag ay simula pa lamang ng kanilang kalbaryo. Ang mga bilanggo ay isinasakay sa mga tren ng kargamento, madalas sa loob ng maraming linggo, sa masisikip na bagon na halos walang bentilasyon. Kapag naroon na sa kampo, sila ay isinasailalim sa isang mahigpit na proseso ng pagrerehistro, kung saan itinatala ang kanilang mga personal na impormasyon, at sa kaso ng mga kasapi ng SS, sila ay minamarkahan bilang mga bilanggo na may pinakamataas na pagbabantay. Ang mga dokumentong Sobyet na isinapubliko noong taon 2002 ay naglalarawan kung paano ginagamit ang mga tattoo at mga naunang nakolektang listahan upang matukoy ang mga lalaking ito, na inihihiwalay mula sa ibang mga bilanggo at ipinapadala sa mga kampo na may mataas na seguridad sa malalayong rehiyon tulad ng Siberia at Arktiko.
Ang mga kondisyon ng pamumuhay sa mga gulag ay hindi makatao. Ang mga barracks na madalas gawa lamang sa kahoy at walang insulation ay nagbibigay ng kaunting proteksyon laban sa matinding taglamig kung saan bumababa ang temperatura sa mas mababa pa sa 40 antas sa ibaba ng zero. Ang mga bilanggo ay natutulog sa kahoy na papag, nagsisiksikan sa loob ng napakakipot na espasyo kasama ang dos-dose ng iba pa, at nagsusumikap na manatiling mainit gamit lamang ang manipis na mga kumot at hindi sapat na kasuotan. Sa ganitong mga kondisyon, mabilis na kumalat ang mga sakit tulad ng tuberculosis, dysentery at typhus na kumitil ng libu-libong buhay. Ang sapilitang paggawa ang naging sentro ng buhay sa mga gulag. Ang mga bilanggo ay pinipilit na magsagawa ng mabibigat na gawain mula sa pagputol ng kahoy sa malalawak na kagubatan hanggang sa paghuhukay sa mga minahan o pagtatayo ng infrastruktura sa mga pinakamalupit na bahagi ng bansa. Ang mga araw ng paggawa ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw at tumatagal hanggang sa paglubog ng araw, na may napakakaunting pahinga at sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga armadong gwardiya. Isang ulat ng NKVD noong taon 1947 ang naglalarawan kung paano ang mga kasapi ng SS ay inaatasan sa pinakamahirap at pinakapeligrosong gawain bilang bahagi ng kanilang parusa. Sa isa sa mga kampo sa Vorkuta, inutusan ang mga bilanggo na magtayo ng linya ng riles sa ilalim ng matinding lamig, isang proyekto na humantong sa pagkamatay ng daan-daang bilanggo. Isang nakakagulat na patotoo mula sa isang nakaligtas na Aleman na nakilala bilang si Hans L., na nahuli sa silangang Prussia at ipinadala sa isang gulag sa Kolyma ay nagsasaad, "Nagtatrabaho kami hanggang sa hindi na kaya ng aming katawan. Palaging naroon ang gutom at ang lamig ay tumatagos sa aming mga buto. Araw-araw, nakikita naming namamatay ang aming mga kasamahan at alam naming maaari kaming sumunod anumang oras. Ang pagkain ay napakakaunti at karaniwang binubuo ng rasyong itim na tinapay, malabnaw na sabaw at paminsan-minsan ay tuyong isda. Ang mga pagkaing ito ay halos hindi sapat upang matugunan ang pangangailangang enerhiya ng mga lalaking nagtatrabaho ng mahigit 14 na oras bawat araw." Isang dokumentong natagpuan sa mga arkibo ng Moscow ang nagpapakita na sa ilang kampo, lalo pang binabawasan ang mga rasyon bilang parusang kolektibo para sa mga tangkang pagtakas o mga kilos ng pagsuway. Ang matinding malnutrisyon ay pangkaraniwan at marami sa mga bilanggo ang nagkaroon ng kwashiorkor, isang kondisyon na dulot ng kakulangan sa protina na nagdudulot ng pamamaga at matinding panghihina. Ang sistema ng mga gulag ay hindi lamang nagpaparusa ng pisikal sa mga bilanggo, kundi layunin din nitong wasakin ang kanilang espiritu. Ang mga bantay ay nagpapanatili ng isang patuloy na kapaligiran ng takot, gumagamit ng pambubugbog, pagbubukod at pang-aalipusta bilang mga kasangkapan ng kontrol. Kasama sa mga isinapublikong dokumento ang mga ulat ng mga interogasyon kung saan ang mga bilanggo ay pinipilit umamin sa mga krimeng hindi nila ginawa o ipagkanulo ang iba sa isang pagtatangka na pagwatak-watakin sila at maghasik ng kawalan ng tiwala. Isa sa mga ulat na ito ay naglalarawan kung paano isang grupo ng mga bilanggong Aleman ang inakusahan ng sabotahe at ipinasa ilalim sa pampublikong pagbitay bilang babala sa iba. Gayunpaman, sa kabila ng matinding kalagayan, may ilang bilanggo na nakahanap ng paraan upang lumaban. Sa iba't ibang gulag, ang mga bilanggong Aleman, kabilang ang mga kasapi ng SS, ay bumuo ng maliliit na lihim na grupo upang magtulungan. Nagbabahaginan sila ng pagkain, damit at mga payo kung paano mabuhay sa mapanganib na kapaligiran. Ang mga suportang ito ay naging isang mahalagang pinagkukunan ng pag-asa para sa marami, bagamat hindi ito ligtas sa panganib. Isang bantay na Soviet na binanggit sa isang ulat noong taon 1949 ang sumulat, "Ang mga lalaking ito, kahit sa pinakamasahol na kondisyon, ay nakakahanap ng paraan upang manatiling magkakasama.
Nakakainis makita na hindi sila madaling sumusuko. Sa ilang pagkakataon, ang mga bilanggo ay gumamit ng mas mapanganib na estratehiya upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang ilan ay nagtangkang makipagnegosasyon sa mga bantay sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanilang kasanayang teknikal o kaalaman bilang kapalit ng mas magaan na pagtrato. Ang iba na hindi pinalad ay nagtangkang tumakas, bagamat karamihan sa mga pagtatangkang ito ay humantong sa pagkakahuli at agarang pagbitay. Ang mga tala ng isang kampo sa Siberia ay nagdodokumento ng hindi bababa sa 50 tangkang pagtakas sa pagitan ng taon 1946 at taon 1950, ngunit lahat ay nabigo. Bukod sa mga pisikal at emosyonal na pagsubok, hinarap din ng mga bilanggo ang pagkakahiwalay sa kultura at wika. Marami sa kanila ang hindi nakakapagsalita ng Ruso at umaasa lamang sa iba pang mga bilanggo upang isalin ang mga utos at makipag-usap sa mga bantay. Ang paghihiwalay na ito ay nagpalala sa kanilang pakiramdam ng pagiging mahina at desperasyon. Gayunpaman, may ilan na sinubukang matuto ng wika bilang isang paraan upang makibagay o, sa ilang bihirang kaso, upang makuha ang simpatiya ng kanilang mga tagapagbantay. Sa paglipas ng panahon, ang malulupit na kondisyon sa mga gulag at ang mataas na antas ng pagkamatay ay nagsimulang bumaba dahil sa mga pagbabagong pampulitika matapos ang pagkamatay ni Stalin noong taon 1953. Bagamat marami sa mga bilanggong Aleman ang hindi nakaligtas, ang mga nakaligtas ay pinasa ng bigat ng kanilang karanasan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang kanilang mga testimonya ay naging isang mahalagang bahagi sa pag-unawa sa bangungot ng mga gulag at sa halaga ng humanitaryong pagdurusa dulot ng patakarang Sobyet sa mga bilanggo ng digmaan. Ipinakita ng sistema ng mga gulag ang pananaw ng mga Sobyet sa hustisya at parusa, ngunit ipinakita rin nito kung paano, kahit sa pinakamatinding kalagayan, ang mga bilanggo ay nakakahanap ng paraan upang umangkop at lumaban. Malamig na hustisya ang mga paglilitis at pagbitay sa mga SS. Ang pagbagsak ng Ikatlong Reich noong taon 1945 ay nagdala ng matinding pagnanais para sa hustisya, lalo na sa mga teritoryong winasak ng pananakop ng Nazi. Para sa mga nahuling sundalo ng SS, ang hustisyang ito ay madalas na naganap sa anyo ng dagliang paglilitis at agarang pagbitay. Ang mga Sobyet na dumanas ng matinding pagdurusa sa ilalim ng pananakop ng Aleman ay hindi lamang naghangad na parusahan ng mga responsable sa mga krimen ng digmaan, kundi nais din nilang magpadala ng isang malinaw na mensahe sa mundo tungkol sa mga magiging kahihinatnan ng ganitong uri ng kalupitan. Para sa kanila, ang mga Aleman ay hindi lamang simpleng mga kaaway, higit pa rito itinuring silang tunay na mga kriminal. Matapos mahuli, ang mga kasapi ng SS ay inihiwalay mula sa ibang mga bilanggo at isinailalim sa matinding interogasyon ng NKVD. Ang mga dokumentong Sobyet na isinapubliko noong taon 1977 ay nagpapakita na ang layunin ng mga interogasyong ito ay hindi lamang upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga operasyong Nazi, kundi upang tukuyin din ang mga may direktang pananagutan sa mga partikular na krimen sa mga sinakop na teritoryo. Lalo na hinanap ang mga opisyal ng SS at ang kanilang mga pangalan ay lumitaw sa mga listahang binuo mula sa testimonya ng mga saksi at mga nakumpiskang dokumento. Sa maraming pagkakataon, ang mga paglilitis ay hindi tumalima sa mga pandaigdigang pamantayan ng hustisya. Ang mga prosesong ito na isinagawa sa mga nayon at lungsod na bagong napalaya ay mabilis at malupit. Isang ulat ng NKVD noong taon 1945 ang naglalarawan kung paano ang mga bilanggo ay ipinapakita sa harap ng mga pansamantalang tribunal, madalas sa mga pampublikong plaza o sa mga gusali ng pamahalaan na winasak ng digmaan. Ang mga saksi, karamihan ay mga sibilyang nagdusa sa ilalim ng pananakop, ay naglahad ng matitinding salaysay tungkol sa mga krimen na ginawa ng mga akusado. Isang nakaligtas mula sa Bielorusia ang nagkwento kung paano niya nakilala ang opisyal ng SS
na namuno sa pagpatay sa kanyang pamilya. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi ang kanyang pangalan. Hindi niya ito itinanggi, alam niyang wala na siyang ligtas. Halos palaging pareho ang hatol, parusang kamatayan. Ang mga pagbitay na kadalasang isinasagawa sa parehong araw ay ginaganap ng pampubliko bilang isang paraan upang bigyan ang mga naapektuhang komunidad ng pakiramdam ng agarang hustisya. Ang mga dokumentong natagpuan sa Polonya ay nagdodokumento ng isang malawakang pagbitay sa lungsod ng Minsk, kung saan mahigit 50 kasapi ng SS ang binaril sa harap ng daan-daang tao. Isang lokal na saksi ang naglarawan sa eksena bilang isang halo ng ginhawa at takot. Gusto naming makita silang magbayad, ngunit mahirap ding masaksihan ang napakaraming kamatayan kahit pa sila ay aming mga kaaway. Bagaman marami sa mga paglilitis na ito ay dagliang isinagawa, may ilang mas komplikadong kaso na dinala sa mga tribunal ng militar. Sa mga prosesong ito, ang mga bilanggo ay hinatulan batay sa kanilang mga partikular na krimen, mula sa malawakang pagpatay hanggang sa pangangasiwa ng mga kampo ng konsentrasyon. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay ang isang komandante ng SS na nahuli malapit sa Königsberg na inakusahan ng pag-uutos sa pagpatay ng mahigit 3,000 sibilyan sa Ukranya. Sa kanyang paglilitis, ipinakita ang mga nakumpiskang dokumento at testimonya ng mga saksi na nagdetalye sa kanyang mga aksyon. Ang hatol, gaya ng inaasahan, ay parusang kamatayan. Kahanga-hanga, hindi lahat ng nahuling kasapi ng SS ay humarap sa parehong kapalaran. Ang ilan, lalo na iyong mga nakipagtulungan sa mga Sobyet o nagbigay ng mahalagang impormasyon, ay nakaiwas sa pagbitay. Ang mga dokumento ng NKVD ay binanggit ang mga kaso ng mga opisyal ng SS na nagbigay ng mga detalye tungkol sa kilos ng mga tropang Nazi, mga taguan ng supply, at maging impormasyon tungkol sa mga lihim na proyekto kapalit ng pagpapatawad. Gayunpaman, ang pakikipagtulungan na ito ay hindi palaging garantiya ng kanilang kaligtasan dahil marami sa kanila ang kalaunan ay ipinadala pa rin sa mga gulag kung saan hinarap nila ang mga kondisyong kasing brutal din ng pagbitay. Bukod sa mga formal na paglilitis, gumamit ang mga Sobyet ng mga extrajudicial na pamamaraan upang harapin ang mga kasapi ng SS. Sa ilang pagkakataon, ang mga bilanggo ay binibitay ng maramihan ng walang paglilitis, lalo na sa mga rehiyong matinding na apektuhan ng mga kalupitang Nazi. Isang dokumentong natagpuan sa Ukranya ang naglalarawan kung paano isang grupo ng 30 bilanggo ng SS ang binaril bilang ganti sa pagkawasak ng isang kalapit na nayon noong panahon ng pananakop. Ang mga ganitong gawain, bagamat hindi opisyal, ay kinukonsinti ng mga lokal na autoridad bilang isang paraan upang mapunan ang pangangailangan ng mga mamamayan para sa hustisya. Ang paggamit ng pagpapahirap ay naging isang paulit-ulit na bahagi rin ng mga interogasyon. Bagamat ipinagtanggol ng mga Sobyet ang mga pamamaraang ito bilang kinakailangan upang makuha ang mga kumpisal, isiniwalat ng mga salaysay ng mga bilanggo ang isang madilim na larawan. Isang ulat noong taon 1946 ang naglalarawan kung paano ginamit ang mga pamamaraan tulad ng pambubugbog, pag-agaw ng tulog at pagkakalantad sa matinding lamig upang mapilitang umamin ang mga bilanggo. Isang dating kasapi ng SS na nahuli sa silangang Prusya ang naglahad ng kanyang karanasan makalipas ang ilang taon kung paano siya isinailalim sa walang humpay na interogasyon sa ilalim ng pagpapahirap. Hindi nila alam eksakto kung ano ang aking ginawa, pero gusto nilang umamin ako sa isang bagay. Matapos ang ilang araw ng walang pagkain at pahinga, pinirmahan ko ang anumang ipinasulat nila sa akin. Ang propaganda ay may mahalagang papel din sa mga paglilitis at pagbitay na ito. Maingat na idokumento ng mga Sobyet ang mga proseso at hatol, gamit ang mga litrato at pelikula upang ipakita sa mundo kung paano nila ipinatutupad ang hustisya. Ang mga larawang ito na inilathala sa mga pahayagan at ipinalabas sa mga sinehan ay nagpakita sa mga akusado na nakakadena, humaharap sa mga saksi at sa huli isinasailalim sa pagbitay.
Ang diskarteng ito ay hindi lamang nagpatibay sa naratibo ng tagumpay ng mga Sobyet, kundi nagsilbi rin bilang babala sa sinumang posibleng kalaban sa hinaharap. Sa kabila ng tindi ng pagtrato sa mga kasapi ng SS, ang mga paglilitis at pagbitay na isinagawa ng mga Sobyet ay patuloy na isang paksa ng makasaysayang debate. Bagamat marami sa mga lalaking ito ang responsable sa malagim na mga krimen ng digmaan, ang mga kondisyon kung saan isinagawa ang mga paglilitis at dagli ang pagbitay ay nagbukas ng mga tanong tungkol sa hangganan ng hustisya sa panahon ng digmaan. Ang pagtrato sa mga bilanggong SS sa ilalim ng kustudiya ng mga Sobyet ay naging isang sagisag ng kalupitan ng panahon ng digmaan. Para sa marami, ang mga lalaking ito ay kumakatawan sa pinakamasamang aspeto ng rehimeng Nazi, at ang kanilang kapalaran ay sumasalamin hindi lamang sa paghahangad ng hustisya, kundi pati na rin sa lalim ng sugat na iniwan ng digmaan. Sa mga paglilitis at pagbitay sa SS, nasaksihan ng mundo ang isang kabanata kung saan ang hustisya at paghihiganti ay naging hindi na mapaghihiwalay, na nag-iwan ng isang hindi malilimutang bakas sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagitan ng kamatayan at pagkalimot, ang mataas na antas ng kamatayan sa mga kampo, ang pagkakadakip ng libu-libong bilanggong Aleman kabilang ang mga kasapi ng SS ay naging isang hamon sa lohistika para sa Unyong Sobyet sa mga taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga lalaking ito ay ipinadala sa mga gulag kung saan hinarap nila ang mga kondisyon na naging sanhi ng pagkamatay ng napakarami sa kanila. Ang antas ng pagkamatay sa mga kampong Sobyet ay umabot sa nakababahalang bilang, na dulot ng gutom, sakit, labis na paggawa at malupit na pagtrato. Tinatalakay ng kabanatang ito ang mga dahilan sa likod ng mga pagkamatay na ito at ang mga karanasan ng mga bilanggong nagawang makaligtas. Ang mga gulag na matatagpuan sa malalayong at madalas na hindi mapanirahang rehiyon ay idinisenyo hindi lamang bilang parusa, kundi bilang paraan upang mapakinabangan ang lakas paggawa ng mga bilanggo. Para sa mga kasapi ng SS, mas matindi pa ang mga kondisyong ito dahil sila ay inatasan sa mga partikular na mapanganib na gawain at pinagkaitan ng kahit ang pinakamaliit na pribilehiyong maaaring matanggap ng ibang mga bilanggo. Ang mga dokumento ng NKVD noong taon 1946 ay nagpapakita na ang mga kasapi ng SS ay itinuring bilang prioridad pagdating sa pagbabantay at pagpaparusa dahil sila ay nakita bilang pinakapayak na sagisag ng ideolohiyang kaaway na kanilang tinalo. Ang gutom ay isa sa pangunahing dahilan ng mataas na antas ng kamatayan sa mga kampo. Ang mga rasyon ng pagkain ay napakaliit at hindi sapat upang matugunan ang kinakailangang enerhiya para sa sapilitang paggawa. Ang mga bilanggo ay nabubuhay lamang sa itim na tinapay, malabnaw na sopas ng repolyo, at paminsan-minsan ay tuyong isda. Isang liham na nasabat mula sa isang bilanggong Aleman sa Vorkuta ang naglalarawan ng desperasyon na kanilang nararamdaman. Hindi sapat ang pagkain kahit para sa isang bata. Naghihina kami araw-araw at may mga hindi na lamang bumabangon mula sa kanilang mga higaan. Namatay kami sa gutom ng dahan-dahan at tahimik. Isa pang malaking kaaway ay ang mga sakit. Ang tuberculosis, typhus at dysentery ay mabilis na kumalat sa masisikip at hindi maaliwalas na barracks. Ang mga bilanggong nagkakasakit ay bihirang makatanggap ng maayos na medikal na pangangalaga at karamihan sa kanila ay hinahayaan na lamang sa kanilang sariling kapalaran. Ang mga dokumentong isinapubliko sa Moscow ay nagpapakita na sa ilang kampo, ang antas ng pagkamatay dahil sa sakit ay lumampas sa 30% sa loob lamang ng isang taon. Isang ulat mula sa isang kampo sa Siberia ang naglalarawan kung paano ang mga may sakit na bilanggo ay inililipat sa hiwalay na barracks, nakilala bilang mga lugar ng paghihintay, kung saan sila ay hinahayaan na lamang na mamatay. Ang sapilitang paggawa ay isa rin sa malalaking dahilan ng pagkamatay. Ang mga bilanggo
ay pinipilit na magsagawa ng napakahirap na gawain sa ilalim ng matinding klima, mula sa pagtatayo ng mga kalsada at linya ng riles hanggang sa pagmimina ng karbon at pagputol ng kahoy. Sa taglamig, bumababa ang temperatura sa mas mababa pa sa 40 antas sa ibaba ng zero, habang sa tag-init, ang mga insekto at matinding halumigmig ay ginagawang kasing hirap ang mga kondisyon. Sa mga talaan ng mga gulag sa Colima, may mga naitalang kaso ng mga bilanggong namatay matapos gumuho sa sobrang pagod sa mga minahan, at ang kanilang mga bangkay ay natagpuan lamang pagkalipas ng ilang araw. Ang mga tangkang pagtakas, bagamat bihira dahil sa malalayong distansya at hindi mapanirahang kapaligiran, ay nag-ambag din sa bilang ng mga namatay. Ang mga bilanggong nahuli matapos subukang tumakas ay agad na binibitay o pinarurusahan ng matindi. Isang bantay Sobyet mula sa isang kampo sa Siberia ang naglahad kung paano pinarurusahan ang mga nagtangkang tumakas upang pangilagan ng iba. Ang mga nagtangkang tumakas ay bihirang makalayo ng higit sa ilang kilometro. Natatagpuan namin silang nagyelo, gutom o pinatay ng mga mababangis na hayop. Para sa iba, sila ay nagsisilbing babala na imposibleng makatakas. Ang kombinasyon ng mga salik na ito ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang buhay ay panandalian at ang kamatayan ay palagian. Sa ilang kampo, ang mga bangkay ay naiipon sa mga pangkalahatang libingan, tinatakpan ng apog upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Isang testimonya mula sa isang nakaligtas na Aleman na nahuli sa Königsberg ang naglahad ng kanyang karanasan sa pagtatapon ng mga katawan. Araw-araw, dinadala namin ang mga patay gamit ang mga kariton patungo sa isang hukay sa kagubatan. Tumigil na kaming magbilang matapos ang unang buwan, para bang ang kamatayan ay naging bahagi na lang ng aming pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, hindi lahat ng bilanggo ay namatay. Ang ilan ay nagawang makaligtas sa pamamagitan ng mga lihim na network ng suporta sa loob ng kampo. Ang mga grupong ito, bagamat maliit at patagong kumikilos, ay nagbigay daan sa mga bilanggo upang magbahaginan ng pagkain, damit at mga payo kung paano mapaglabanan ng sapilitang paggawa. Isang dokumento ng NKVD ang nagbabanggit na ang ganitong mga grupo ay karaniwang matatagpuan sa hanay ng mga bilanggong Aleman na nagkakaisa upang suportahan ang isa't isa, bagamat madalas itong may kasamang panganib na matuklasan at maparusahan. Pinaliit ng propagandang Sobyet ang mataas na antas ng pagkamatay sa mga gulag, inilalarawan ang mga kampo bilang mga sentro ng muling paggabay sa paniniwala at hustisya para sa mga kaaway ng bayan. Gayunman, ang mga panloob na dokumento ay nagpapakita ng isang napakalayong realidad. Sa isang ulat noong taon, 1947, isang opisyal ng NKVD ang umamin na ang antas ng pagkamatay sa ilang kampo ay lumalampas sa tinatanggap na lebel, ngunit hindi pinahihintulutan ng kasalukuyang kalagayan na ito ay mapabuti. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa kawalang pakialam ng mga awtoridad sa paghihirap ng mga bilanggo, na itinuring na walang halaga sa mas malawak na layunin ng muling pagtatayo ng Unyong Sobyet. Bagamat bahagyang bumuti ang mga kondisyon sa mga gulag matapos ang pagkamatay ni Stalin noong taon 1953, noong panahong iyon, marami sa mga bilanggo ang sumuko na sa matinding kalagayan. Ang iilang nakaligtas ay nagdala ng pisikal at emosyonal na mga sugat na tatagal habang buhay. Ang kanilang mga testimonya ay hindi lamang nagbigay liwanag sa kalupitan ng mga kampo, kundi pati na rin sa kakayahan ng tao na lumaban at manatili sa buhay sa kabila ng pinakamalupit na sitwasyon. Ang mataas na antas ng pagkamatay sa mga gulag ng Sobyet ay isang malinaw na refleksyon ng walang awang patakaran ng rehimen pagdating sa mga bilanggo ng digmaan, lalo na sa mga may kaugnayan sa SS. Ang lakas ng pagsisisi, mga bilanggong naging katuwang. Sa mga gulag ng Sobyet, kung saan ang gutom, sa pilitang paggawa at mga sakit ang nagtakda ng pang-araw-araw na buhay ng mga bilanggo, may ilang nahuli na humanap ng desperadong alternatibo upang mabuhay. Kabilang sa mga kasapi ng SS at iba pang bilanggong Aleman, lumitaw ang isang kontrobersyal na pagpipilian,
ang makipagtulungan sa mga autoridad ng Sobyet. Bagamat hindi nito ginagarantiyahan ang mas maginhawang kalagayan, nagbigay ito ng isang pagkakataon upang kahit paano ay gumaan ang kanilang sitwasyon sa isang kapaligirang puno ng matinding pagdurusa. Mula sa simula, ipinatupad ng mga autoridad ng Sobyet ang mga programang idinisenyo upang matukoy ang mga bilanggong maaaring mulang gabay sa paniniwala o magamit bilang mga impormante. Ang mga programang ito ay pangunahing nakatuon sa mga batang bilanggo at sa mga may mababang ranggo sa loob ng SS na, ayon sa mga Sobyet, ay mas madaling maimpluwensyahan. Ang mga dokumento ng NKVD na isinapubliko noong taon 1979 ay nagpapakita na may mga insentibong iniaalok tulad ng mas maraming rasyon ng pagkain, pagbawas ng oras ng paggawa o hindi gaanong mahigpit na mga kondisyon para sa mga pumayag na makipagtulungan. Sa maraming pagkakataon, ang mga bilanggo ay nire-recruit para sa mga tungkuling mula sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa iba pang mga bilanggo hanggang sa pakikilahok sa mga aktibidad ng propagandang komunista. Ang muling paggabay sa paniniwala gamit ang ideolohiyang komunista ay naging isang pangunahing kasangkapan sa pangangalap ng katuwang. Sa iba't ibang kampo, nagsagawa ng mga sapilitang sesyon ng edukasyon kung saan itinuturo ang mga prinsipyo ng Marxismo-Leninismo at tinutuligsa ang mga ideolohiyang pasista. Pinilit ang mga bilanggo na dumalo sa mga lektura, magbasa ng mga tekstong pampolitika at lumahok sa mga debate. Isang ulat noong taon 1948 ang naglalarawan kung paano may ilang bilanggo na nagsimulang ulitin ang retorikang komunista sa kanilang mga pampublikong pahayag, bagamat madalas ay isa lamang itong paraan upang makaligtas. Sa hanay ng mga katuwang, may ilan na gumanap ng mas aktibong papel, nagsisilbing mga tagapagsalin, superbisor o maging tagapamagitan sa pagitan ng mga bilanggo at mga bantay. Isang kilalang kaso ay si Carl W., isang dating opisyal ng SS na, matapos ang ilang buwan sa isang gulag sa Siberia, ay nag-alok ng kanyang serbisyo bilang tagapagsalin para sa mga autoridad ng Sobyet. Ang mga dokumentong natagpuan noong taon 2004 ay naglalarawan kung paano ginamit ni Carl ang kanyang posisyon upang makipagkasundo para sa mas maginhawang kalagayan para sa ilang grupo ng bilanggo kapalit ng impormasyon tungkol sa mga tangkang pagtakas at mga lihim na network. Bagamat nakatulong ang kanyang pakikipagtulungan upang makaiwas siya sa sapilitang paggawa, ginawa rin siya nitong target ng kawalan ng tiwala at galit mula sa kanyang mga kapwa bilanggo. Para sa iba, ang pakikipagtulungan ay nangangahulugan ng pagsali sa mga aktibidad ng propaganda na nakadirekta sa iba pang mga bilanggo. Sa isang kampo sa Vorkuta, ang mga bilanggong handang makipagtulungan ay kinukunan ng pelikula habang kinokondena ang rehimeng Nazi at pinupuri ang mga prinsipyo ng komunismo. Ang mga recording na ito ay ginamit hindi lamang sa loob ng mga kampo kundi pati na rin sa ibang bansa bilang bahagi ng estratehiya ng Sobyet upang ipakita ang imahe ng hustisya at ideolohikal na kahusayan. Isang dokumento noong taon 1949 ang naglalarawan ng isa sa mga pelikulang ito kung saan isang bilanggong Aleman ang nagsabi, "Salamat sa Unyong Sobyet, natutunan kong makita ang mga pagkakamali ng aking nakaraan. Ngayon, nauunawaan ko na walang idinudulot ang pasismo kundi pagkawasak." Gayunpaman, hindi palaging voluntaryo ang pakikipagtulungan. Ang malulupit na interogasyon at ang mga banta ng paghihiganti laban sa mga kasamahang bilanggo sa barracks ay karaniwang mga taktika na ginamit upang pilitin ang mga bilanggo na makipagtulungan. Sa isang ulat ng NKVD, inilalarawan kung paano ang ilang bilanggo ay pinilit na maging espiya laban sa kanilang mga kasamahan sa ilalim ng banta ng pagpapadala sa mga barracks ng parusa o pagkakait ng pagkain. Isang dating bantay sa isang gulag sa Kazakhstan ang naglahad kung paano itinuring ang mga impormante bilang mga kapakipakinabang na kasangkapan ngunit madaling palitan. "Alam naming nakikipagtulungan lang sila dahil wala silang ibang pagpipilian.
Kapag hindi na sila kapakipakinabang, ibinabalik sila sa grupo at umuulit ang siklo. Hindi lahat ng nakipagtulungan ay ginawa ito dahil sa direktang pamimilit. May ilang bilanggo na, matapos ang maraming taon ng pagkakakulong sa matinding kondisyon, ay nagsimulang yakapin ang mga ideolohiyang komunista na itinuro sa kanila. Bagamat kakaunti ang ganitong mga kaso, ipinapakita ng mga dokumento na may ilang bilanggo na tunay na naniwala sa ipinapalaganap na naratibo ng mga Soviet at nagsikap ipakita ang kanilang katapatan. Isang dokumento noong taon 1950 ang naglalarawan kung paano bumuo ang isang grupo ng mga bilanggong Aleman ng isang komite upang itaguyod ang mga aktibidad pang-edukasyon sa loob ng kampo, kabilang ang pagsasaayos ng mga klase sa wikang Ruso at mga debate tungkol sa sosyalistang panitikan. Ang kapalaran ng mga nakipagtulungan matapos silang mapalaya ay nagkakaiba-iba. Ang ilan ay bumalik sa silangang Alemanya kung saan sila ay isinama sa lipunan sa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay ng rehimeng komunista. Madalas silang binibigyan ng posisyon sa lokal na administrasyon gamit ang kanilang karanasan sa mga gulag bilang patunay ng kanilang katapatan sa sistemang sosyalista. Gayunpaman, sa kanlurang Alemanya, ibang kapalaran ang kanilang hinarap. Kapag sila ay natukoy, marami sa kanila ang tinanggihan ng kanilang sariling mga komunidad at tinawag na mga taksil. Isang ulat noong taon 1956 ang naglalahad kung paano inatake ng kanyang mga kapitbahay ang isang dating nakipagtulungang bilanggo matapos siyang bumalik sa kanyang bayang Sinilangan sa Baviera. Sa kabila ng mga insentibong inalok ng mga Sobyet, may kaakibat ding panganib ang pakikipagtulungan. Ang mga bilanggong nakipagtulungan ay madalas na tinitingnan ng may pagdududa kapwa ng mga autoridad ng Sobyet at ng kanilang kapwa bilanggo. Sa loob ng mga barracks, mahigpit na minamanmanan ang mga nakipagtulungan at sa ilang kaso, sila ay inaatake ng iba pang mga bilanggo na itinuturing silang mga traidor. Isang testimonya mula sa isang nakaligtas na Aleman ang naglalarawan kung paano ang isa sa mga nakipagtulungan ay binugbog hanggang sa mamatay matapos siyang mahuli na nagbibigay ng impormasyon sa mga bantay tungkol sa isang tangkang pagtakas. Ang fenomeno ng pakikipagtulungan ng mga bilanggong Aleman sa mga gulag ay nagpapakita ng komplikadong kalikasan ng pakikibaka upang mabuhay sa matitinding kalagayan. Bagamat may ilang ginawa ito dahil sa paniniwala, ang karamihan ay napilitang gumawa ng mahihirap na desisyon upang maprotektahan ang kanilang sarili sa isang malupit na kapaligiran. Ang mga kwentong ito, bagamat hindi madalas napapansin, ay nagbibigay ng natatanging pananaw sa mga dinamika ng kapangyarihan at paglaban sa loob ng sistemang gulag, kung saan maging ang pinakamaliit na hakbang ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pagbabalik sa tahanan, ang mahabang landas ng mga nakaligtas. Ang pagkamatay ni Stalin noong taon 1953 ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago para sa mga bilanggong digmaang Aleman na nakakulong sa mga gulag ng Soviet. Ang mga patakaran ng bagong pamunuan sa ilalim ni Nikita Khrushchev ay humantong sa unti-unting pagpapalaya ng mga nakaligtas, kabilang ang mga kasapi ng SS, na humarap sa isang mahaba at mahirap na paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan. Gayunpaman, ang pagbabalik na ito ay hindi naging madali, sapagkat ito ay puno ng kawalan ng katiyakan, pagtanggi at matinding stigma. Para sa marami, ang pagbabalik ay hindi ang katapusan ng kanilang pagdurusa, kundi ang simula ng isang pakikibaka upang muling makibagay sa isang lipunang nagbago ng malaki sa kanilang pagkawala. Ang repatriasyon ng mga bilanggo ay nagsimula ng unti-unti. Noong taon 1955 matapos ang negosasyon sa pagitan ng kanlurang Alemanya at Unyong Sobyet, lumagda sila sa mga kasunduan para sa pagpapalaya ng mga natitirang bilanggong digmaang Aleman. Kasama sa mga kasunduang ito ang mga bilanggong hinatulan ng mga krimen ng digmaan, bagamat marami sa kanila ay matagal nang nagdusa ng mahabang pagkakakulong sa mga gulag.
Isang ulat ng Soviet na isinapubliko noong taon 1989 ang naglalarawan kung paano ang mga bilanggo ay isinakay sa mga tren mula sa Siberia at iba pang malalayong rehiyon patungo sa mga himpilan ng repatriasyon sa silangang Europa, kung saan sila ay ipinasa sa mga autoridad ng Alemanya. Ang pagbabalik na paglalakbay ay hindi rin ligtas sa mga pagsubok. Ang mga tren na punong-puno at may kakulangan sa supply ay nagdala ng mga lalaking labis ng nanghihina dahil sa maraming taon ng sapilitang paggawa, gutom at sakit. Isang testimonya mula kay Heinrich K., isang dating kasapi ng SS na napauwi noong taon 1956, ang naglalarawan ng kondisyon ng mga lalaking nasa kanyang bagon. Para kaming mga anino ng dating kami. May 2 taong namatay sa daan. Hindi ito isang paglalakbay pa uwi. Isa pa itong pagsubok sa aming pakikibaka upang mabuhay. Pagdating nila sa Alemanya, hinarap ng mga bilanggo ang isang realidad na mahirap tanggapin. Sa silangang Alemanya na nasa ilalim ng pamamahala ng isang rehimeng komunista, ang mga repatriado ay tinanggap ng may pag-iingat. Bagamat ang ilan ay isinama sa puwersa ng paggawa at inalok ng mga tungkulin sa lokal na administrasyon, sila ay mahigpit na binabantayan ng mga autoridad na natatakot na maaari nilang ipalaganap ang mga ideyang salungat sa komunismo. Ang mga dokumento ng Stasi ay nagsisiwalat na marami sa kanila ang sumailalim sa mga interogasyon at patuloy na pagmamanman, lalo na ang mga dating kasapi ng SS. Sa kanlurang Alemanya, mas masalimuot ang kanilang naging pagtanggap. Hindi tulad ng kanilang mga kababayang dating kasapi ng Wehrmacht, ang mga dating kasapi ng SS ay humarap sa matinding stigma. Maraming mamamayan ang itinuring silang mga tuwirang responsable sa mga krimen ng Ikatlong Reich. At ang kanilang kaugnayan sa organisasyon ay naging dahilan upang sila ay itakwil ng lipunan. Isang ulat mula sa pamahalaan ng Bavaria noong taon 1958 ang naglalarawan kung paano tinanggihan ng buong mga komunidad ang mga repatriado na natukoy bilang dating kasapi ng SS. Itinuturing silang isang hindi kanais-nais na paalala ng nakaraan ng Nazi. Para sa mga nakaligtas, naging isang patuloy na laban ang muling pakikisalamuha sa lipunan. Matapos ang maraming taon sa mga gulag, marami sa kanila ang bumalik na may pisikal at mental na mga karamdaman na nagpalubha sa kanilang kakayahang magtrabaho. Ang ilan, labis na traumatized sa kanilang mga karanasan, ay piniling mamuhay ng nag-iisa, habang ang iba naman ay sinubukang buuin muli ang kanilang buhay ng tahimik, itinatago ang kanilang nakaraan sa kanilang pamilya at komunidad. Isang personal na tala ang natuklasan sa Hamburg ang naglalarawan kung paano isang repatriado ang nagpalit ng pangalan at lumipat sa ibang rehiyon upang maiwasan ang stigma na dulot ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, may ilang mga repatriado na nagawang makahanap ng suporta sa mga lihim na network na binuo ng iba pang mga nakaligtas. Ang mga network na ito ay nagbigay ng isang espasyo upang maibahagi ang kanilang mga karanasan, makahanap ng trabaho at sa ilang pagkakataon mag-organisa ng mga pagkilos pampulitika. Gayunpaman, ang mga grupong ito ay nakatawag din ng pansin ng mga autoridad, lalo na sa kanlurang Alemanya, kung saan patuloy na binabantayan ng mga alyado ang anumang muling pag-usbong ng ideolohiyang Nazi. Ang mga salaysay ng mga nakaligtas ay nag-aalok ng isang masakit na pananaw sa komplikadong proseso ng kanilang pagbabalik. Isang dating bilanggo ng SS na nakilalang si Carl M. ang sumulat sa kanyang mga alaala, ang pagbabalik sa tahanan ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa buhay. Kinuha ng digmaan ang lahat sa amin at ang mga taon sa mga gulag ay tuluyang sumira sa kung anuman ang natira. Marami sa amin ang hindi na muling nakahanap ng aming lugar sa mundong ito. Ang pagpapalaya sa mga bilanggo ay nagdulot din ng matinding epekto sa kanilang mga pamilya na maraming taon nang hindi nakatatanggap ng balita mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ilang kaso, ang mga lalaking bumalik ay natuklasan na ang kanilang pamilya ay nawasak o tuluyang naglaho.
Ang iba naman ay natuklasan na ang kanilang mga tahanan ay naokupahan na ng ibang tao o winasak sa panahon ng digmaan. Pinalalim ng emosyonal na pagkabiglang ito ang pakiramdam ng pagkawalay na matagal nang dinadala ng marami sa kanila. Bagamat ang karamihan sa mga bilanggo ay pinalaya noong dekada ng taon 1950, may ilan na nanatili sa kustudiya ng Sobyet hanggang sa kalagitnaan ng dekada ng taon 1960, lalo na ang mga inakusahan ng matitinding krimen ng digmaan. Ipinapakita ng mga talaan na ang mga lalaking ito ay nilitis sa mga hukuman ng Sobyet at hinatulan ng mahabang pagkakakulong, habang ang iba ay basta na lamang naglaho sa mga kampo nang walang iniwang bakas. Isang ulat mula sa Amnesty International noong taon 1970 ang nagbanggit ng mga kaso ng mga bilanggo na ang mga pangalan ay lumitaw sa mga opisyal na listahan makalipas ang maraming taon matapos ang kanilang di umano'y pagpapalaya, na nagpapahiwatig na may ilan sa kanila na hindi na kailanman nakabalik. Ang pagbabalik ng mga bilanggong Aleman ay nagtapos ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit nag-iwan din ito ng maraming sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Para sa mga lalaking nakaligtas sa mga gulag, ang kanilang pag-uwi ay simula pa lamang ng isang bagong laban, ang paghahanap ng kanilang lugar sa isang mundo na tumingin sa kanila ng may hinala at hindi laging handang magpatawad. Ang kanilang mga kwento na puno ng pagdurusa, katatagan at pakikibaka ay nagsisilbing patunay sa mga sugat na iniwan ng isang digmaang nagdulot ng malalim na pilat sa lahat ng nasangkot. Ang kapalaran ng mga bilanggong SS na nahuli ng mga Sobyet noong taon 1945 ay naglalantad ng isang masalimuot at masakit na kabanata sa kasaysayan ng panahon matapos ang digmaan. Ang mga lalaking ito, na kinilala bilang sagisag ng makinaryang Nazi, ay humarap sa isang ganting parusa na pumagitna sa hustisya at paghihiganti. Mula sa mga interogasyon at dagli ang paglilitis hanggang sa hindi makataong kondisyon sa mga gulag, ang kanilang mga karanasan ay sumasalamin sa kalupitan ng isang mundong nagsisikap isara ang mga sugat nito habang nananatiling nakagapos sa sakit na iniwan ng labanan. Ginamit ng Unyong Sobyet ang mga bilanggong ito hindi lamang bilang isang pinagkukunan ng sapilitang paggawa, kundi bilang isang kasangkapan ng propaganda upang pagtibayin ang kanilang ideolohikal na naratibo. Gayunpaman, ang mga naging bunga ng ganitong pagtrato ay nag-iwan ng malalalim na pilat para sa mga namatay at sa mga nakaligtas. Ang mga kwento ng gutom, sakit, labis na paggawa at paghihiwalay ay nagpapakita ng saklaw ng pagdurusa sa mga kampo, habang ang mga kwento ng pakikipagtulungan at paglaban ay nagtatampok ng pakikibaka upang mapanatili ang pagiging makatao sa pinakamahirap na kalagayan. Sa huli, ang pagbabalik ng mga nakaligtas ay isang yugto ng paglipat na puno ng mga hamon. Tinanggihan ng kanilang mga komunidad, binantayan ng mga autoridad at minarkahan ng mga bangungot ng kanilang mga pinagdaanan. Marami sa kanila ang humarap sa isang mahabang landas patungo sa muling pagsasama sa lipunan. Ang kanilang mga kwento, bagamat kadalasang pinatahimik, ay isang paalala ng masalimuot na aspeto ng hustisya sa panahon ng digmaan at ng mga sugat na nananatili kahit matagal nang natapos ang labanan. Ang kabanatang ito sa ating pandaigdigang kasaysayan ay nag-aanyaya sa atin na pagnilaya ng pamana ng mga pangyayaring ito, na nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng paghahanap ng hustisya, kailangang manatili ang mga prinsipyo ng pagkatao at etika na dapat gumabay sa anumang lipunan.